Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin. Simula yung 2011 hanggang ngayong 2024, after my kidney transplant, nakakailang admit na ba ako sa ospital? I mean, nagkaroon ba ako ng problema during the 14 years na yon? Na ospital ba ako? Itong sasabihin ko sa inyo para at least magkaroon kayo ng awareness. At the same time, magkaroon din kayo ng idea in case na may maramdaman kayo kapag magpapakidney transplant kayo or soon i-manifest natin na lahat ng mga nagda-dialysis makidney transplant. Anyway, nakidney transplant ako ng 2011, tapos ngayong 2024 na iisa-isahin natin yung mga ilang beses ako na-admit. Yan. Ilang beses ako nagpunta ng ospital, kahit sang ospital. Una sa lahat, syempre yung kidney transplant ko sa NKTI. Yung pangalawa, natatandaan ko yun, 2016. Yan, 2016 ako na-admit kasi nagkaroon ako ng diarrhea. Naalala ko, birthday ko yun, June 5, 2016. Birthday ko yun. Kumain kami sa isang buffet. Ayoko nang banggitin yung buffet na yun dahil hindi naman nila kasalanan yun. Kumain ako doon. Kumain kami ng girlfriend ko pa yun that time, si Mami Monica. Tapos kinabukasan, sumakit yung tiyan ko. Nagkaroon ako ng diarrhea. Kaya nagpa-admit agad ako sa NKTI. Ayan. Ayun yung lesson learned sa akin na huwag kayong kakain ng mga hilaw na pagkain. Lalo na yung mga raw meat, yan, yung mga steak na hindi pa luto, yung mga gulay na alam nyo na hindi malinis na maayos, or at least huwag na kayong kumain ng mga hilaw na mga pagkain. Mga oyster, though hindi naman ako makain ng mga ganon. Basta doon ko siya nakuha sa isang buffet na napadami yung kain ko. Then, pangalawa yung pangalawa naman, yung nagpulsing ako. I mean, yung nagkaroon ako ng tumataas yung protein ko. Recently lang, ito lang. Kailan lang ba yun? 2011. So, from 2016, 2011. Na-admit ako. Yun naman, pina-check ko dahil nagkakaroon ako ng protein sa ihi. Then, na-admit ulit ako sa NKTI noon. Ang ginawa sa akin doon, nag-biopsy. Nagpa-biopsy ako noon. Inabot lang ako ng 3 days kung hindi ako nagkakamali. 2 to 3 days yata yon. 2011 noon. Then, after 2 weeks, na-admit ulit ako sa NKTI noon, 2011 din noon. Yun naman yung follow-up ng biopsy ko, which is, kailangan kong mag-pulsing. Yung pulsing na yon, mataas na steroids ang binigay sa akin noon. Nag-pulsing ako noon. At after nun, siguro inabot din ako ng ilang araw doon, mga 3 days din yata or 2 days. Nagpulsing ako. 3 days. Nagpulsing ako ng 3 days. Yung steroids ko na umaabot ng mga 1,000 or 500 yon yung dosage nun. Yung lumabas ako nun, sobrang tabako. Ang tabako nun, sobra. Then, yung recently lang, etong last year, ito nga po yung pseudoaneurysm ko. Yan. Pinatanggal ko yung pseudoaneurysm ko. Ito naman ginawa sa UST Hospital. 1 year na to, 1 year mahigit na to. Ano pa ba? Yun lang yung nangyari sa akin. And thank God, nagpapasalamat ako kay Lord na ayun lang po yung nangyari sa akin. Wala pong malala and sana wala na pong mangyaring masama sa akin and maging okay na po ako. Ngayon, para sa mga magpapatransplant dyan, sa mga bagong kidney transplant dyan, and sa mga future na mga dialysis patients, I mean sa mga dialysis patient na future magpapakidney transplant, ito lang ang lagi yung tatandaan. Una sa lahat, kunin nyo yung number ng NIPRO nyo. Ayun ang pinaka-importante, kunin nyo yung number ng NIPRO nyo, yung cellphone, yung Viber, email, Facebook page, kunin nyo lahat. Kung meron silang Facebook, kunin nyo. Then, dun nyo kasi makikita, once na makuha nyo yun, kung may maramdaman man kayo na kakaiba sa katawan nyo, huwag kayong magtatanong sa ibang mga kidney transplant or sa ibang mga pasyente. Wag kayong magtatanong sa kanila. I mean, pwede kayong magtanong, pero wag nyong iko-kumpara yung case nyo sa case ng iba. Pwede kayong manghingi ng suggestions, pwede kayong manghingi ng opinion, pero at the end of the day, doktor nyo pa rin ang paniniwalaan nyo. Walang masama na humingi ng opinion sa kapwa-pasyente, pero ang last decision talaga dyan is yung doktor nyo sa NIPRO.
Kaya ako, palagi kong sinasabi, yung mga experience ko, nasa inyo na rin din kung susundin nyo. Pero kapag hindi ako sigurado, palagi kong sinasabi, tanongin nyo palagi ang doktor nyo. Tanongin nyo palagi. Ayun ang pinaka-importante. Alam nyo yung cellphone number ng kung ano. Pag may naramdaman kayong mali sa inyo, masama ang tiyan nyo, nahihilo kayo, nasusuka kayo, tanong nyo agad. Then, kapag may gagawin sa inyong procedure ng iba, like sa magpapabunot kayo ng ngipin, magpapavaccine kayo, always ask your doctor first. Ayun palagi, lahat ng mga gagawin nyo sa katawan nyo, lahat ng itutusok sa inyo, lahat ng iinumin nyo, tatanungin nyo po palagi yung doktor nyo sa NIPRO. Dahil sila po nakakaalam ng sitwasyon nyo. Kahit parehas kayong kidney transplant na pagtatanungan nyo, iba yung kanya, iba yung case niya, iba yung case ko, and iba yung case mo. Ayun lang po, sana nakatulong tong video na to. And bago matapos to, palagi kong sasabi, palagi nyong tatanungin yung doktor nyo pag may naman kayong kahit ano. And ayun, sana may natutunan kayo or may knowledge kayo nakuha sa akin. And sana bago matapos tong video nito, i-follow nyo naman po yung Facebook page natin, yung John R. Boys. And sana umabot tayo ng 50,000. Regalo nyo na sa akin yun bago matapos tong taon. Kung nasan man tayo, kung anong ginagawa natin, ingat po palagi sa atin lahat. Mas importante yung kalusugan natin. God bless po.